Weather update tayo mga kapatid. Patuloy natin binabantayan ang bagyong Krising o ang ating pangatlong bagyo ngayong taon. Ayon sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, ito pong bagyong Krising ay huling namataan sa layong around 625 kilometers east ng Virac, Catanduanes. Ito po ay nasa Tropical Depression category na may taglay na lakas ng hangin na umabot sa 45 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 55 kilometers per hour. Ito po ay nasa dagat pa, nandito sa may East Philippine Sea, pero yung kanyang trough ay nagpapaulan na, particularly dito sa Eastern Visayas at Bicol region, at nagpapalakas pa po ito ng ating habagat or southwest monsoon. Ito pong bagyong Krising ay posible pong kumilos patungo dito sa ilang bahagi ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon. Yan po ay maaring dumaan ng napakalapit po dito sa may area ng Babuyan at Calayan Group of Islands. Pero again, meron tayong tinatawag na area of uncertainty. So medyo malawak pa po yan sa ngayon dahil malayo pa yung ating bagyo. Nag-extend po yan sa extreme Northern Luzon hanggang dito sa Northern Luzon. Kaya mag-ready po tayo sa anumang possible landfall scenario netong si Bagyong Krising, particularly dito sa ilagang bahagi ng Luzon at extreme Northern Luzon. Para naman sa lakas ng hangin, ito pong Bagyong Krising ay sa ngayon po ay wala pa pong nakataas sa tropical cyclone wind signal ang Pag-asa. Pero if ever bumaba po yan ng konti, maaari po magtaas ng tropical cyclone wind signal ang Pag-asa dito po sa may areas ng Virac. Pero habang umakyat din po yan papunta sa Northern Luzon, maaaring bukas hanggang sa Biyernes, magtaas na po ng tropical cyclone wind signal ang Pag-asa dito po sa ilang bahagi ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon. Yan po yung hangin na directly associated sa ating bagyo. Samantalang, humihila rin po ito ng habagat or southwest monsoon na nagdadala ng breezy hanggang kuminsan gusty o may mapugsubugsong conditions ng hangin at nag-extend pa po yan hanggang dito sa Zamboanga Peninsula, particularly dyan sa may Zamboanga del Norte, kasama po dyan ang malaking bahagi ng Visayas at malaking bahagi ng Luzon. Mas lalakas pa po yan habang lumalakas din po itong ating binabantayang sama ng panahon dahil babaybay po yan dito sa East Philippine Sea na kung saan mainit po ang karagatan dyan. So possible pong umabot sa hanggang severe tropical storm category yan bago po lumapit dito sa may area ng Cagayan. At again, hindi natin na-list ang possibility umabot yan sa typhoon category dahil nga ito pong East Philippine Sea ay conducive or pabor sa pagpapalakas ng bagyo dahil sa mainit na temperatura ng karagatan. Samantalang, yung ating binabantayang bagyong Krising, yung kanyang trough ay nagdadala na po ng mga posibleng malalakas na pagulan dito po sa Eastern Visayas, bukas dito naman sa areas ng Bicol region. Maulap din ang panahon natin sa malaking bahagi ng Visayas, particularly sa western section nito at possible po yung ating mga pag-ulan at thunderstorms. Posible po yung umabot sa mga heavy rains, particularly dito sa areas ng Antique, kasama po dyan ang Guimaras at Negros Islands. Nag-extend din po yung epekto ng habagat dito sa Zamboanga Peninsula, particularly dito sa Zamboanga del Norte at Northern Mindanao. Meron din tayong mga inaasahang possible thunderstorms sa Mimaropa, lalong-lalo na sa Occidental Mindoro. At bukas nga, habang umaakyat itong sama ng panahon na ito, kasama ng habagat, madadagdagan din yung ating mga pagulan dito sa Bicol region at area ng Calabarzon. Kasama na po dyan ang Cavite, Batangas at Laguna. Sa darating na Biyernes hanggang sa weekend, doon natin mas mararamdaman ang epekto ng habagat at ng trap or extension ng bagyong Krising dito po sa malaking bahagi ng Luzon. Kasama na po dyan ang Northern Luzon, Central Luzon, kasama na rin po dyan ang extreme Northern Luzon. Dahil ito pong bagyong Krising sa darating na Biyernes, pinakamalapit po yan dyan sa area ng Northern Luzon. Samantalang dito sa Metro Manila, ramdam na rin po ang epekto ng habagat o nagpapakita po yung ating araw at maulap ang panahon natin at possible po yung mga scattered at kalat-kalat na pagulan at mga posibleng thunderstorms. Pagpapatuloy po yan hanggang bukas pero sa darating po na Biyernes, mas marami na po tayong matatanggap na pagulan dulot ng habagat at magpapatuloy yan sa darating na Sabado. Kaya paghandaan po natin yan especially sa mga low-lying areas at sa mga bahaing lugar. Dahil mas madadagdagan din po yung mga pagulan dulot ng habagat at nahinihila o pinapalakas nito pong bagyong Krising. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.